Magandang umaga mga bata. Sino sa inyo ang may ideya kung ano ang ating itatalakay ngayong araw? Meron ba? Okay, wala. So, sino dito ang mahilig maglinis sa mga bahay at sino rin dito ang mahilig kumain ng mga prutas o gulay? Meron ba dito? Okay, marami pala kayo. So, may ideya ba kayo kung ano ang mabuting na idudulot ng paglilinis at pagkain ng masustansyang pagkain? Okay, marami. Tama. Ang pagkain ng masustansyang pagkain ay nakatutulong sa ating kalusugan. Tama. At sino ba dito ang mahilig kumain ng gulay? Meron ba kayong magbigay kayo ng mga gulay na paborito nyo o mga prutas na gusto nyo kainin? Tama, mangga. Ano pa? Mga gulay naman. Sino dito ang mahilig kumain ng gulay? Meron ba? Prutas lang pala ang gusto nyo, hindi pala kayo kumakain ng gulay. So, ngayon may ipapakita ako sa inyong larawan at sabihin nyo kung ano ang inyong nakita dito. Ito, sa unang larawan. Ano ang nakita nyo? Ito ay nagpapakita ng bata na malusog na may mga prutas at gulay sa kanyang harapan. So, ang bata ay malusog dahil mahilig siya kumain ng mga prutas at gulay. Kitang-kita sa larawan na malusog ang bata. At sa pangalawang larawan naman ay ito. Ano ang nakita nyo sa pangalawang larawan? Sa pangalawang larawan, nagpapakita ito ng payat na bata. Sa tingin nyo, bakit kaya payat ang bata na ito? Tama kayo, dahil hindi siya kumakain ng masustansyang pagkain o di kaya hindi malinis ang kanyang kapaligiran. Ang malinis na kapaligiran ay malaking tulong na maging malusog ang isang bata. Dahil ang pagiging malinis ay nakakatulong na mailayo ka sa mga bakterya at matutulungan ang iyong pangangatawan na maging malusog. So may mga katanungan ako sa inyo at sagutin nyo ito. Bakit kaya may malusog na bata? Tingin nyo, bakit kaya may malusog na bata? Tama kayo. Dahil may mga bata talaga na mahilig kumain ng gulay at mga prutas. At may mga bata talagang mahilig din maglinis. At bakit naman may payat na bata? Tingin nyo, bakit kaya? Dahil tama kayo, hindi sila mahilig maglinis at hindi rin kumakain ng sustansyang pagkain. At sa pangatlong katanungan, ano ang dapat gawin upang maging malusog ang isang bata? Kayo, sa tingin nyo, ano ang dapat yung gawin upang maging malusog kayo? Meron ba kayong mga ideya? Tama. Dapat gayahin nyo ang unang larawan na kumain ng mga prutas at gulay upang maging malusog. At ang panghuling katanungan ay, mahalaga bang maging malusog? Tama, mahalaga talagang maging malusog. At bakit naman? Mahalaga ang maging malusog upang malayo ka sa mga sakit at upang magawa mo ang iyong gustong gawin. Kagaya na lang ng mga bata na naglalaro. Kayo, gusto niyo din maglaro, di ba? Paano kung masakit kayo? Di ba? Hindi kayo nakakalaro at palagi na lang kayong nagmumukmok sa inyong kwarto dahil may sakit kayo. So, mahalaga talaga ang maging malusog. At ngayon ay nasagutan nyo na ang aking mga katanungan.
may sasabihin lang ako sa inyo na dapat importante talaga ang pagiging malinis at pagkain ng masustansyang pagkain. So, ngayon na alam nyo na nakatutulong ito sa ating kalusugan, dapat kumain na rin kayo ng mga gulay. Hindi lang prutas ang inyong kainin, kundi pati ang gulay. At pati na rin ang pagiging malinis. Dapat maging malinis din kayo. Dapat naliligo kayo sa araw-araw. At iwasan nyo ang mga maruruming bagay. At ang mga basura ay dapat itapon sa tamang basurahan. At ngayon ay nasabi ko na sa inyo kung ano ang mga dapat gawin upang maging malusog. Papangkatin ko kayo sa 4. Sa 4 na grupo ay magro-roleplay kayo at ipapakita nyo sa harapan kung ano ang mga dapat gawin upang maging malusog ang isang bata. Ipapakita nyo dito sa harapan o magro-roleplay kayo na mga halimbawa na dapat gawin upang maging malusog ang isang bata. Sige, sisimulan ko na ang pagbibilang. Magbilang ka 1 hanggang 4 at hanggang dun sa dulo. Hanggang 4 lang. Dahil 4 na grupo lang kayo. Sige, simulan na. At ngayon ay mayroon na kayong grupo. Mag-isip kayo ng mga halimbawa na inyong i-representa dito sa harapan upang makita ng inyong mga klase kung ano ang inyong mga ideyang naisipan o mga halimbawa. Baka may mga ideya kayong mas maganda pa gawin upang maging mas malusog kayo. Sige, salamat. At ngayon, may ipapagawa naman ako sa inyo. Isulat ang tama kung nagsasabi ng tamang pangangalaga sa sarili. Ang aking ipapahayag na mga pangungusap. At mali kung hindi nagpapakita ng wastong pangangalaga sa sarili. So, may ipapahayag akong pangungusap at isulat nyo sa inyong papel ang tama kung nagpapahayag ito ng tamang pangangalaga sa sarili at mali kung hindi wasto ang pangungusap, hindi wasto sa pangangalaga sa sarili. Ang unang pangungusap ay pagkain ng prutas at gulay. Sa tingin nyo, tama ba ang pagkain ng prutas at gulay sa mga bata? Sige, isulat nyo at iwasan ang mangopya. Sa pangalawa naman ay manood ng TV hanggang hating gabi. Sa tingin nyo, ang panonood ng TV hanggang hating gabi ay nakakabuti sa mga bata? Sige, isulat nyo kung tama o mali. Sa pangatlo ay matulog sa tamang oras. Ang pagtulog sa tamang oras ba ay nakakabuti sa mga bata? Sige, sulat nyo rin kung tama ba o mali. At ang panghuli ay maglaro buong hapon. Ano kaya ang sagot dito? Maglaro buong hapon. Tama ba o mali? At ngayon na tapos na ang aking pahayag, aayusin natin o wawastuhin natin ang inyong mga sagot. Sa number 1, sino ang sumagot ng tama? Pagkain ng prutas at gulay. Tama ba o mali? Sa tingin nyo, nakakabuti ba ito? Tama. At sa pangalawa naman ay manood ng TV hanggang hating gabi. Tama o mali? Sino sumagot ng tama? Wala. Sige. Mali ang sagot dito. Dahil ang panonood ng TV hanggang hating gabi ay hindi nakakabuti sa mga bata. Dahil ang mga bata ay dapat matulog ng maaga upang maging malusog. Pangatlo, matulog sa tamang oras. Ang pagtulog sa tamang oras ba ay tama o mali? Tama. Nakakabuti ang pagtulog sa tamang oras. Dahil nakakatulong ito sa
kalusugan ng mga bata. At ang panghuli, maglaro buong hapon. Sa tingin nyo, nakakabuti ba ang paglalaro buong hapon sa mga bata? Hindi. Kung may bakanting oras kayo at walang ginagawa, dapat matulog din kayo. Hindi puro na lang kayo laro dahil importante sa bata ang pagtulog. Lalo na nakakatulong din ito sa inyong kalusugan at pagtataas ng inyong height. At ngayon na nasagutan nyo na ang aking mga pahayag, sino ang nakakuha ng perfect na score? Kayo pa lang lahat. Sige. Very good. So, may takdang aralin ako sa inyo. Gumuhit kayo ng isang larawan na nagpapakita ng bata na kumakain ng masustansyang pagkain. So, kailangan yung gumuhit at ipasa ito bukas. Ang hindi makapasa bukas ay hindi ko bibigyan ng score. At kung sino man sa inyo ang may pinakamagandang guhit ay bibigyan ko ng reward. At may isasabi pala ako sa inyo. Panatilihin yung malinis ang katawan upang ang kalusugan ay makamtan. Yun ang dapat niyong tandaan dahil ang kalusugan ay napaka-importante sa ating katawan. Dapat talagang kumain kayo ng mga masustansyang pagkain at matulog sa tamang oras. Hindi kayo ang pagiging malinis din ay importante. Kung may nakita kayong mga hindi malinis na bagay sa inyong bahay, dapat nyo itong linisin o di kaya magwalis kayo, manghugas ng plato. At yung mga pagkain na inyong kakainin ay siguraduhin nyo na malinis ito at hugasan. At pag magtanim din kayo ng mga gulay at prutas sa inyong mga likod bahay upang makamtan ang kalusugan sa katawan. Dahil malaking tulong talaga ang pagkain ng mga masustansyang pagkain sa bahay. At ito pa ay libre, hindi na kayo gagastos ng kakainin. So mga bata, may natutunan ba kayo sa araw na to? O sige, salamat at paalam.